#1 na radio network ng bayan. RMN, ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Freeze order sa mga ari-arian ni Janet Lim Napoles mananatili. Mga senador na isinasangkot sa pork barrel scam, pinabababa sa pwesto. Panibagong banta na impeachment case laban kay Pangulong Aquino, minaliit ng Malacanang. Department of Health nagbabalaho sa cervical cancer na itinuturing na silent cancer. 12 Pinay namamatay sa naturang sakit kada araw. Western Mindanao Commandang Armed Forces nakalerto kasunod ng kidnapping sa Sabah, Malaysia. Kabalitang negosyo natin singil sa kuryente ngayong summer, abay asahan hong tataas. Balita sa ibayong dagat, Malaysia hindi naman titigil sa paghanap pa rin sa nawawalang Flight 370. RMN News Nationwide. Nakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Tama, Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Biyernes na ngayon. Abril 4, 2014. Ito mga kasama ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live pa rin international via Ustream. Search for RMN Manila. Ganun din doon sa WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. RMN News Panahon. Let's check the weather. Isang low pressure area mga kasama ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Ito'y namataan sa Pacific Ocean. Sa darating pong linggo, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon. Malaki umano ang tsansa na tuluyan itong mabuo bilang bagyo na tatawagin namang bagyong Domeng. Sa kabila nito, patuloy na nakakaranas ng malisangang panahon ng buong kapuluan, lalo tigit tayo sa Metro Manila ho. At bunsod ng umiral ng easterly sa silangang bahagi nating bansa. Kahapon ho'y pumalo sa 37.2 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa Tuguegarao, habang umakyat naman sa 35.3 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila. Headlines. Mga kasamay mananatili sa ang freeze order laban sa mga ari-arian ni Janet Lim Napoles hanggat hindi nagbababaho ng desisyon ang korte. Sa forfeiture case na inihain naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban dito. Ito ay matapos na mag-issue ng Asset Preservation Order o APO ang Manila City RTC sa mga bank accounts, real property, sasakyan at iba pang ari-arian ng mga respondents. Sakop ng APO ang mga asset ni Napoles, kapatid nitong si Reynald Lim, asawang si Jaime Napoles, at mga anak na sina James Christopher, Jane Catherine at John Christian. Saklaw din ang mga asset ng whistleblower na sina Ben-Hur Loy, Arthur Loy, Gertrudes Loy, William Lim, Simonette Briones at Ruby Tuazon. Agosto ng taong 2013, una nang ipina-freeze ng Court of Appeals ang 411 accounts ni Napoles. Mga sangkot sa PDAP scam dapat ding ikulong tulad ng ginawa kay dating Pangulong Arroyo. Kasama natin sa balita, Kondibata. RMN Report.
Kung si dating Pangulong Gloria Arroyo ay inaresto at nakulong dahil sa kinakaharap nitong kaso, hindi raw dapat maiba rito mga personalidad, partikular ang mga mambabatas na sangkot sa pork barrel scam. Ayon kay Buhay Party List Representative Lito Atienza, iisa lamang ang batas para sa lahat, maging kilalang tao man o ordinaryong mamamayan. Kaya kung si Arroyo ay inaresto dahil sa patong-patong na kaso rito, dapat ay asahan na rin daw ng mga senador na ganito ang mangyayari sa kanila bilang mga inaakusahan sa pork barrel mess. Gayunman, sinabi ni Atienza na maaaring makalusot si Senator Juan Ponce Enrile mula sa pag-aresto at pagkulong dahil may edad na ito. Sa sitwasyon naman ni Senator Jinggoy Estrada at Bong Revilla, sinabi ni Atienza na hindi sila maaaring makaiwas maliban na lamang kung gagayahin nila ang palasak na hirit na magpa-hospital arrest. Sina Enrile, Estrada at Revilla ay nakusahang tumanggap ng kickback mula sa pork barrel scam na mastermind si Janet Lim Napoles. Kasama mo mula sa kamera, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo Nationwide. Hinihingi ngayon ng Scrap Pork Network na magbitiw na sa pwesto ang mga senador na sangkot sa pork barrel scam. Ito ay matapos na irekomenda ng nakasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. Pero todo tanggi pa rin ang tatlong senador at iba pang sangkot sa pork barrel scam sa mga akusasyon laban sa kanila. Sa ngayon, wala pa rin nagsusumiteho ng kanilang motion for reconsideration sa Ombudsman. Nabatid na may 5 araw ang mga respondents para magsumite ng motion. Samantala, pinasaringan din ng grupo ang Administrasyong Aquino dahil patuloy pa rin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ang mga tiwaling opisyal. Mariing itinanggi ng Malacanang na nakatutok lamang ang pamahalaan sa mga non-government organizations ni Janet Lim Napoles. Unang sinabi ni Senator Cheese Escudero na mayroon pang 64 na NGOs na hawig sa operasyon ng NGO ni Napoles ang hindi pa naimbestigahan kung saan po'y posibleng sumabit ang ilang taga Malacanang. Ayon naman kay Communications Secretary Sonny Coloma, hindi raw huminto ang investigasyon ng Department of Justice sa mga NGOs ni Napoles. Nagpapatuloy anya ang pagsisiyasat at pangalap ng mga ebidensya para malaman kung sino rin ang dapat managot sa maling paggamit ng pondo ng bayan kahit ito'y kaalyado ng pamahalaan. Nabatid na ilang akalyado po ng Paulong Noy at ilang miyembro ng Liberal Party ang kabilang sa mga isusunod naman ng DOJ na kasuhan sa Ombudsman dahil sa maling paggamit pa rin ng Priority Development Assistance Fund. Batay sa investigasyon ng National Bureau of Investigation, inaasahan pong sa Mayo ay matatapos na nila ang report sa ikalawang batch na mga sangkot sa controversial na pork barrel scam. Minaliit lang ng Malacanang ang bantang pagsasampa naman ng impeachment case laban kay Pangulong Noynoy Aquino bunsod ng umano'y unconstitutional na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nilagdaan ang pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lasierda. Ibinatay ho ang kasunduan sa saligang batas kaya kumpiyansa silang wala itong nilalabag. Tiwala rin ng Malacanang na kayang ipagtanggol ng pamahalaan ang CAB sakaling questionin ito sa Korte Suprema. Sa naging pahayag ni Senator Miriam Defensor Santiago, sinabi nitong unconstitutional ang CAB dahil lumilika ito ng sub-state sa halip na autonomous region. Layunin ng CAB na palitan ng Bangsamoro entity ang umiiral na autonomous region on Muslim Mindanao. Mga kasama, may 12 Pilipina pala kada araw po yung namamatay sa cervical cancer. Ito'y batay na rin sa report ng Department of Health kung saan tinuturing na silent cancer ang nasabing sakit dahil hindi agad ito nararamdaman. Ayon kay Health Undersecretary Janet Garin, ang pagkaroon po ng genital warts ay tumutuloy sa cervical cancer sa mga babae. Nade-develop din anya ang cervical cancer sa mga babaeng nasa murang edad ay nagkaroon na kagad ng mga sexual contact sa iba't ibang kapartner. Sa Mayo, ipagdiriwang ang Cervical Cancer Awareness Month. Kung kaya't nais bigyan din ho ng DOH ng halaga ang pagsasailalim sa cervical cancer screening, lalo na ang pagbabakuna laban sa human papilloma virus o kaya tinatawag na HPV. May kaugnayan pa rin sa kalusugan ng Department of Health. Maigpit na sinusuri ang mga paliparan para hindi makapasok ang Ebola virus sa bansa natin. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report.
Mahigpit na minomonitor ang Department of Health ang ating mga paliparan upang maiwasan ang paglaganap ng Ebola virus. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, partikular na sinusuri ang temperatura ng isang pasahero at kapag ito ay may lagnat ay kanila muna itong hinuhold. Paliwanag pa ni Dr. Tayag na wala pang gamot na naimbento sa amang parte ng mundo para magbigay lunas sa nasabing sakit. Sa ngayon maabot na sa 127 ang Ebola cases sa Guinea, Africa, na kung saan 83 dito ang mga nasawi. Payo naman ng Department of Health na panatilihing malinis ang pangangatawan upang maiwasan ang paglaganap ng anumang uri ng sakit. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Warren Quilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama naka-alert po ngayon ang Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagdukot na armadong grupo sa isang Pinay worker at turistang Chinese sa Singamata Reef Resort sa Simporna, Sabah, Malaysia. Ayon kay AAP Westmincom spokesperson Captain Rowena Muyuela, sa ngayon po'y nakalerto na ang naval assets ng Armed Forces sa posibleng pagpasok ng mga abductor sa Mindanao. Sa ulat naman ng State News Agency na Bernama, batay sa pahayag ni Eastern Sabah Security Command Director Muhammad Mintek, nasa jetty ng resort alas 10:30 Miyerkules ng gabi ang dalawang babaeng biktima nang dumating ang mga kalalakihang sakay na isang bangka. Kinumpirma naman ng empleyado ng Singamata Reef Resort ang naganap na pagdukot. Inaalam naman ng otoridad ang ulat ng Abu Sayyaf Group ang responsable sa panibagong pagkidnap. RMN Nationwide Reports. Follow up tayo sa dinukot na prinsipal sa Basilan na nakalaya. Sama natin sa Balita Live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Buenos dias, labis-labis ang tuwang nadarama ng mga anak ni Biginang Benita Latonio, ang principal ng Manggal Elementary School na napalaya kagabi sa mismong lugar kung saan siya dinukot sa barangay Libog, dyan sa may sumisip probinsya ng Basilan. Makalipas ang 4 na araw ay kaagad naman itong nakauwi na sa kanilang pansamantalang tirahan kagabi dyan sa may probinsya ng Basilan matapos naman ang magawaran ng kaukulang lunas kaugnay sa kanyang idinadaing na arthritis dahil sa edad na 60 anyos at 4 na araw sa kamay ng mga kidnappers na pinanguluhan ni Commander Abu Kik ng bandilong Abu Sayyaf. Ang Basilan Crisis Committee ang siyang responsable na nakipagnegosasyon upang mabilis na mapalaya ang naturang school principal at dahil na rin sa apela ng mga residentes at mga guro ng sumisip upang palayain na ito dahil hindi na ito kakayanin ang manatili sa kabundukan. Ngayong araw na ito matapos ang medikasyon ay pag-iisipan ng mga pamilya ng naturang biktimang principal kung pauuwiin ba ito dito sa kanilang lugar na dito sa may barangay Talisayan sa Zamboanga City at nang makapagpahinga ng maayos at pag-iisipan din ang kanyang pagre-retiro para naman hindi na magpapatuloy sa kanyang pagsisilbi dyan sa malayong probinsya ng Basilan. Mula rito sa RMN Zamboanga, kasama mo, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Ang Philippine Embassy po natin sa Thailand, mga kasama, ay nagbabala sa mga Pinoy. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Bagamat inalis na ng Thai government ang emergency declaration nito, muling naglabas ng abiso sa mga Pilipino ang Philippine Embassy sa Bangkok. Nagpapatuloy pa rin kasi sa ngayon ang political demonstrations doon. Bunga nito pinag-iingat ng Philippine Embassy at pinaiiwas sa mga pinagdadausan ng rally ang mga Pinoy sa Bangkok at mga kalapit na lugar. Pinapayuhan din ng embahada ang mga Pinoy doon na mag-monitor sa developments at agad na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy kapag may emergency. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. May pagka-sports. Ang UAAP Season 76 Men's Volleyball MVP pinarangalan sa Aklan. Kasama natin sa balita si Melty Razona ng RMN Kalibo. RMN Report. Isang resolusyon ang ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Aklan para kilalahin ang ginawang kontribusyon ng Aklanong player ng University Athletic Association of the Philippines UAAP Season 76 Men's Volleyball Tournament na si Ruben Nemes Inaudito ng National University in Uboldogs. Si Inaudito ay tubong Lagin Banwa East naman si Aklan at isa sa may pinakamaraming nagawang puntos sa katatapos lang na UAAP Season 76 Men's Volleyball Finals na naging back-to-back champion ang Inyo Bulldogs laban sa Ateneo de Manila University. Siya rin ang hinirang na UAAP
UAAP Season 76 Men's Volleyball Finals Most Valuable Player o MVP. Unang ipinamalas ni Inaw dito ang kanyang kagalingan sa larong volleyball sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet at palarong pambansa. Dahil dito ipinasa ng Aklan Sangguniang Panalawigan ang resolution number 2013-059 bilang pagbati at papuri kay Inaw dito. Kasama mo sa RMN Kalibo, Mel Tarazona, Tatak, RMN. RMN News Negosyo. Mas matindi pang pagtitipid, misis, dahil inaasahan po ang patuloy na pagtaas ng singil sa inyong kuryente ngayong summer. Galing ang bad news mismo sa Meralco sa pagsasabing malabong bumaba ang konsumo ng kuryente ngayong buwan Abril, Mayo at Hunyo. Naisumitin na rin ng Meralco ang kanilang estimate sa Energy Regulatory Commission para sa generation charge na abot sa may 6 pesos sa bawat buwan pa lamang o sa buwan pa lamang po na Abril na nangangahulugan daw na aabot sa may 70 centavos na dagdag per kilowatt hour. Sa Mayo, tinatayang aabot naman sa 1 pesos and 70 centavos per kilowatt hour ang increase dahil na rin sa muli kulang na supply ng kuryente buhat sa mga power plants. RMN News Abroad. Hindi daw magtitipid at hindi titigil ang Malaysia sa paghahanap ng Malaysia Airlines Flight MH370. Nangako si Malaysian Prime Minister Najib Razak na patuloy ang gagawin nilang search operation sa naturang eroplano. Sa press conference ng Prime Minister kasama ang Australian leader na si Tony Abbott, ipinahatid nito ang kanyang pasasalamat at papuri sa mga matyagang naghahanap. Magunitang Marso 8 nang mawala ang naturang eroplano kung saan sakay pa rin doon ang may 230 na mga pasahero at crew. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 pa rin RMN News nationwide. Ngayon ay Biyernes na tayo, April 4, 2014. Sa mga taga Rojas, susunod dyan sina Joben Anisco at si Jesse Liege. Sa RMN News Derecho, Balitang DYBR 657 RMN Rojas. Yan, dali sa Rojas City. Nabati ko lang napasasalamat si Director Vicente Essex Minguez ng NBI Zamboanga. Salamat sa tulong nung nakarang linggo. Pwede panoorin ang pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin mga kasama, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po Lord. At tayo ho'y nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Sama niyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo nationwide. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News nationwide. Oraso natin, tatak alas 7:16 ng umaga na. Tatak RMN. Ang oras na ito ay handog sa inyo ng TGP, The Generics Pharmacy. Basta generics at gamot pang maintenance, TGP, The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,600 branches nationwide to serve you. Ako ang pruweba na sa mabisang gamot, may laban tayo. Kuya Kim po, napatunayan ng De La Salle Health Sciences Institute na ang TGP Paracetamol ng The Generics Pharmacy ay singbilis ma-absorb at umepekto kumpara sa leading brands. Sa pruwebang ito, may laban tayo. Yan ang pruweba na sing-effective. TGP Paracetamol ng The Generics Pharmacy. If symptoms persist, consult your doctor. Ang reseta